So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ang re-review natin ngayon is isang napakagandang battle. Ito yung battle nila Batas versus Pistolero nung Ahon 11 quarantine, no? Alam ko quarantine pa to quarantine battles pa to kasi nasa barracks pa sila. Pero isipin nyo, no, nakagawa or nakapag-generate si Boss Arik ng ganitong klaseng ahon. Yung ayun, kita nyo naman, no, Batas Pistolero, pucha. Ganitong ahon sa pandemic, sa barracks, kakaiba yun, no? Kakaibang ano talaga yun, kakaibang dedication talaga yun. Kaya shoutout kay Boss Arik. Pero syempre, shoutout din sa pinaka nag-request neto na si Joseph Louis Tabian. At hindi lang si Joseph Louis ang isa-shoutout natin, kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, kung napanood nyo yung review ko kay 7K tsaka Blizzard, 7K Blizzard ba yun? Or kay Epitheticos, hindi ko alam kung basta yung battle ni 7K sa Motus, na sabi ko is hindi ko alam kung sino yung nag-request nito, mag-comment na lang siya. Shoutout ko siya sa next na vid. So ayun, shoutout kay Jomer Ranas. Shoutout sa'yo, boss, sa patuloy na pag-support sa channel. So hindi lang si Jomer Ranas, shoutout din kay Chef Master RM ng Manolitos Barangay, Libtong, May Kawayan, Bulacan. Ayan, sabi niya, solid viewer mula sa umpisa, inaabangan ko lagi mga upload mo, salamat idol. So thank you Chef Master RM ng Manolitos. Shoutout din kay Jomer Ranas, and shoutout din kay Joseph Louis Tabian. So ayan, yung mga patuloy na sumusuporta sa channel natin, maraming salamat. Hindi ko kayo bibiguin sa mga review, hindi ko kayo bibiguin sa mga request nyo. Isa-isahin natin lahat ng mga battle na yan, no? So ayun, kita-kits tayo sa marami pang vid sa mga susunod, pero this time Batas versus Pistolero muna. So umpisahan natin to, guys. Nung naglaban si Jonas tsaka yung kalaban niyang may tulo, ang cute ng face mask mo. Mukhang may design na buhok. Game. Puta, ako si Batas! Malapit dito ako lang! Oo, gulang ko wagas! In other times ako'y gurang! Sadyang may mga balatang, ako lang ang may alam! Di nyo ako maintindihan? Pasigugin nyo na lang! Yeah! Pero seryoso bakit ka bumatil ng English, Mark? May problema ka ba nun? Pera, trabaho, babae, relasyon? Ano nag-lead sa'yo sa ganong klaseng desisyon? Tangina, imposibleng di ka aware na sobrang barok mo nun. Nagmukha kang saling ket-ket sa mga contender na all-in. Bukod sa sobrang wak mo, yung presensya mo sobrang boring. Yung accent mo pang call center, dapat intro mo, thank you for calling. Ano sabihin mo? Di namin kaya yon? Yung mga ganong banatan, di namin maarok? Fuck you, wala akong planong makipagagawan sa titulong barok. Parang kang ini-interview ng HR, hayop ka. Pero malupit daw yung rhyme schemes. Talaga? Di naman masalin sa kanta. Ultimo producer, sinusuwag kasi yung flow mo sobrang labo. Parang addict na walang pera, di ka makasabay sa palo. Tangina, buti pa si King Promdi. Pinilit lang kahit wak yung beat. Etong putang inang to, kahit maganda yung beat, off beat. Tsaka paano naging malupit yung rhyme schemes? Kung yung talunin, nagiging talunin. Yung baduy min, magiging baduy min. Yung Nike Air, magiging Nike Air. Puta, galing sir. Tuloy ko pa ba, Kuya Kebs? Baka maubos na naman yung battery niyan sa sobrang haba. Para sa pa kasing bumilib sa mga schemes nitong mama kung sinasacrifice lang yung salita, pati yung pagbigkas ng tama, ano? Walang makakataka sa batas, ha? Maghulos dili ka, sir. Mas poser ka pa sa bawal umihi ditong nakasulat sa madilaw na pader. Tangina, 3 beses nga itong tinalo.
Pinalutang ng bata, limit niya. Bukod sa niloloko mo yung tao, puro ka lang yabang buwisit ka, kaka 2 times champ mo, yung talo mo, nag-tripit na. Oh, gumaganon-ganon pa. Piling mo maangas ka niyan, tol? Gago mukha kang Maman Jeprox na suki ng ispakol. Parang transitional lockdown papuntang GCQ. Galawan ng batas, tumal. Pes ngayon papatay ako ng false god, panggap na immortal at kaya ako nandito para pakita na yung batas new normal, ano? Ha? Inabot mo yung golden era? Iyo pang niyabang sa lahat? Ba't nung tinapat sa may gawa ng tumal? Pes ngayon papatay ako ng false god, panggap na immortal at kaya ako nandito para pakita na yung batas new normal, ano? Ha? Inabot mo yung golden era? Iyo pang niyabang sa lahat? Ba't nung tinapat sa may gawa ng ginto, yung kalawang lumantad, na tila lumalamon sa kaloob-looban, huwag nang piliting magpakatatag kasi dispalinghado na yung batas, hindi na yung madadaan sa pagpag. Tayo mo nang para. Okay, round 1 ni Pistol. Parang nasanay ata ako sa Pistol na napapanood ko ngayon, no? Iba na kasi yung Pistol na ng 2022, 2023 at 2024. Iba na yung Pistol na yun, eh, no? So parang yun ata yung hinahanap kong pistolero. Pero yun, so far kailangan nating mag-adjust kasi 20 Tain na nakalagay kasi sa description kasi 2008 eh. Parang gago eh. Pero 3 years ago, so it's 2021 I think, no? Okay. Okay, pistolero. Wait lang, ang hirap eh. Ang hirap pasukan eh. Ang hirap pasukan na explanation eh. Paano ko ba umpisahan to? Pero sige. Yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, parang nasanay ata ako sa pistolero ng 2022 at saka ng 2023, no? Nagantay ako ng, alam mo yon, yung style na makakapag-diffuse sa isang batas, no? Pero okay naman yung naging performance ni Pistol. Minak niya yung style, no? Kung paano mag-deliver, kung paano mag-perform si batas, minak niya doon sa una, 'di ba? Kita nyo? Tapos biglang nalipat sa angulo na about dun sa sumali ng English conference si batas, which is hindi ko yun alam kasi hindi ko pa masyadong na-explore yung mga battles ni batas kasi wala pa tayo sa Isabuhay 2015 at 14 kasi alam naman natin na doon nag-champion si batas, no? Pero sa pagkakaalam ko yung English conference is hindi yun sa flip top sa pagkakaalam ko, pero kung sa flip top yun, di sa flip top, pero sa pagkakaalam ko hindi. Pero enlighten me na lang sa comment section, no? Pero yun, overall na lang siguro sa round 1 ni Pistol. Kailangan natin mag-adjust kasi year 2021 to, hindi pa to yung Pistol na napapanood na natin ngayon. So kailangan natin mag-adjust, no? So ayun, round 1 ni Pistol, medyo nakulangan lang ako sa pinakita niya. Kasi alam ko na nung year na to, alam ko kaya pa niyang magsulat ng mga bara na, alam mo yun, makakapag-diffuse sa isang batas. Pero this time, medyo, alam mo yun, average, no? Average yung round. Pwede ko masabi na may mga dead air, pwede ko masabi na tumatama yon. Pero sa mga angles kasi, tsaka references is hindi ko masyadong makuha kasi yung reference ni Pistolero doon is yung yung battle ni Batas nga sa English conference. So wala akong idea doon, so hindi ko masyadong nagustuhan yung timpla noon. Tapos yung style marking palag, pasok yun para sa akin, pero hindi ganoon naging effective yun. Yung panggogoyo niya, alam naman natin si Pistol, isa yan sa mga strength niya, 'di ba? Yung panggogoyo, alam mo yun, 'di ba? Feeling ko yung panggogoyo niya dito, pang-uulol niya kay Batas, feeling ko hindi siya ganoon ka-epektibo. So even hindi pa nag-spit si Batas dito, na feel ko na hindi yun enough. So let's see kung anong bigay ni Batas dito, kung ano yung balik ni Batas dito. Pero round 1 ni Pistol, yun, para sa akin average yun. Hindi malinis, walang slip ups, tuloy-tuloy.
sumusuntok, kaso nga lang may kulang, naulangan lang ako. So yun, batas. Batas, pakinggan natin. Yo! Game? Game! Imposible ko na rival. To squatter. Chumamba lang yan ng finals. Jimmy Butler. Pangalan niya Pistol. Mas bagay na pistol kasi weak rapper. Tangina dehing ka baril bro. Yung dating mo pang ceasefire. Christian Carlo Cañares. Kung battlefield mo flip top, walang bisa iyong atake. Sa lakas kong malagrit God. Di maiiwasan to mangyari. Cheat death, I think not. Patay tong Christian to sa akin. Pag gumera, jihad. Tapos, Tondo represent. Yan lang ang kaya niya iyabang. Role model, asong salongga. Lifestyle nila, gangstahan. Pero si Vice ganda, taga dun yun. At di yun, tigas-tigasan. Patunay na di porke, taga Tondo, sanay sa sapakan. Yeah, kaya kung to ay basketball, matik tol, yung taas ko parang boban. Ikaw na nga yung fun guy, sabay ako yung boardman. Ito'y poetry in motion, yung flow ko, pang pick and rollan. James Naismith, yeah, that's right, bitch. Akong kilalanin ng Jordan sa PBA. Ikaw yung DGK, Dirty Ghetto Kid, kaya huwag ka sa akin mag-angas. Kasi di ka naman talaga rapper piss. Wala ka naman basbas. Mas mukha ka lang tibong na kamiyong motorsiklo walang angkas. Etong si Pistol sobra sa pulbura kasi yung putok niya ang lakas. Hindi ka talaga marunong mag-rap. Mahilig ka lang mampaya. Yung intro music mo ang whack. R&B yan na kanta. Wala kang punchline sapagkat linya mo panay lang amba. Pagiging baril mo ay panggap. Magaling ka lang sa banta. Kaya don't talk the talk if you can walk the walk, sir. Me, I can go the distance plus can walk on water. I bring the hardcore shit, ikaw pang acoustic cover. Kada letra mo kain, parang Cookie Monster. Kanya, galing! Kahit ano pang ambagan nyo, di kayo makakasabay chong. Kasi ang kinikilala ko lang na bayaw si Jun sa Bayton. Yeah. Etong si Pistol, Little Mac, tas kaharap si Mike Tyson. Kahit gumaling siya, sumapak, ako pa rin yung pang-icon. Yeah, pricing versus 3GS. Hardcore versus comedy. Sermon namin, Anton LaVey, yung inyo pang homily. Kung kayo hip-hop for life, we ready to die like B.I.G. Kung kayo produkto ni Andrew E., kami yung sa Pamilya D. Kaya sige repa. Kayo na ang kwela, ang benta sa masa. Kayo na din ang good vibes, nagbibigay tunay na ligaya. Yan ay tuloy-tuloy nyo men, hangarin nyo naman ay tama. Kasi kami din naman nagugustuhin kapag hindi na sila bata. Galing! Time! Mas malawak, no? Overall na lang to. Ulitin ko lang yung round 1 ni Pistol, nag-umpisa siya sa style marking, then nalipat sa pagsali ni Batas sa English conference, so napahaba yung angulo na yon para kay Pistol, napahaba yon. Tapos ano yung next na mga angulo niya tsaka references niya, 'di ba? So parang kumbaga iilan lang yung mga references or mga angles na ginamit ni Pistol sa round 1. Pero yung pagdating kay Batas, ang ganda ng umpisa. Kumbaga si Pistol nakapag-set siya agad ng tone na ganito dapat kalakas yung, or ganito yung standard na round 1. Pero umpisa pa lang ni Batas, hindi na siya agad nag-start dun sa sinet ni Pistolero, no? Nag-set si Batas ng sarili niyang standards na dapat ito yung sundan mo. Ito yung sundan mong standards, hindi yung sinimulan mo, no? Kasi kung parang ang dating sa akin is kung magi-start si Batas dun sa standards na sinet ni Pistol sa round 1 is may hirapan siyang iangat yung sarili niya doon sa in terms of power tsaka intensity, no? Pagdating sa round 2, nag-iba ng parang alam mo yon, antindi lang kasi parang dinisregard ni Batas yung round 1 ni Pistol, no? Kumbaga wala
wala akong pake dun sa sinet mong standard. Ito yung dapat na standard, no? So, gumawa ng sariling standard si Batas sa round 1, kitang-kita, no? Ang lakas nun. Tapos, aray ko. Okay, sorry. Pagdating doon, yan, kumpul-kumpul yung mga references, intindi ng metaphor, no? Nakachamba lang to sa finals, Jimmy Butler, putang ina. Doon pa lang alam mo, doon pa lang ang taas na nung standards na naset ni Batas doon. Ang lupit nung, alam mo yun, ang tindi lang nung metaphor na yun, no? Ang tindi nun. Tapos marami siyang basta para sa akin nakapag-start si Batas ng matindi dito, ng malakas dito. So pagdating sa gitna, or sabihin natin first half, gitna, tas second half, dalang-dala ni Batas yung power tsaka intensity. Yung aggressiveness, para sa akin mas aggressive pa rin nga si Pistol si Batas Si Pistol medyo so-so pa no. Yun, sa performance, ito yung mga naging edge ni Batas sa round 1, kaya ibibigay ko yun sa kanya. Sa score na 9-8, no. Dikit lang, pero ito yung mga nakita kong nilamang ni Batas sa round 1, no. Performance, yung power, yung bigat ng suntok, yung direkta, kuwang-kuha ni Batas yun para sa akin. Angles, references, mas marami yun. Yun nga, performance, delivery, Batas, yun yung mga napansin ko. Pero hindi ko din disregard yung round 1 ni Pistol. Malakas yun, pero masyado lang kasing nag-stay si Pistol sa isang angulo. Parang ang haba, no? Bago siya lumipat sa isang angulo, napahaba muna dito sa isang angulo, tapos saka lumipat. Unlike kay Batas na mag-aangulo siya ng ganito, tapos next na ulit, angulo na naman siya ulit, tapos next na ulit. So sa angles at references, Batas yon. So yun, 9-8 in favor of Batas. Time! Alam ba na, gusto nyo pahinga natin? Ayun lang yung Batas. Utang ina, di masakit. Bukod sa mukha kang hinlalaking galit, mukha kang bumbilyang may damit. Kupal Bars ng bars, putang ina. Sobrang feel na feel mo. Ako daw si Cookie Monster, oo, bibigay ko yung unang L mo. Aroy, puta. Narebat yun. Malakas yung L mo. Tapos yung ang ganda ng reference ni Batas kanina about sa Sesame Street yung Cookie Monster. Tapos kaso nirebat ni Pistol, pucha, ang lakas nun. Lakas ng rebat na yun. Yung umpisa pa ni Pistol, yung kinupal niya, malakas din yun. So okay, laban tong round 2. Let's go. Bars, putang ina. Sobrang feel na feel mo. Ako daw si Cookie Monster, oo, bibigay ko yung unang L mo. Pero seryoso men Mark, parang mas malakas yung mga naunang role mo para sa... Tanginan to! Nang laban nila ni J. King, dinamay pa ako. Kitang-kita naman nalabad sa yung mga pinaggagawa mo. Ako daw yung tunay na syota ni Luxuria. Kumwari ka ba, kalbo? Tropa mo na nagsabi si Luxuria, type mo. Panoorin nyo, Pistolero versus Luxuria sa round 1. Yung motibo mo litaw. Nung sinabihan ko mag-GGRO si Luxuria, ang lakas mo sumigaw. Alam niyo yung lolo, pag malapit na yung araw ng pensyon, ganun yun. Kaya kung dede-deny mo Batas, yung pagiging sinungaling mo talamak. Alam naming ultimate fetish mo yung mga mukhang nanay na walang anak. Kasi hardcore to sa Batas. Wala na. So, yung Pistolero na hinahanap ko sa round 1, dito nagpakita sa round 2 yung malakas mangupal, malakas pagmukain kang hindi kanya sineseryoso, malakas manggago. So ito na yon. So tignan natin kung magiging effective yon. Nasa gitna pa lang naman ata tayo. Marami pa. Alam naming ultimate fetish mo yung mga mukhang nanay na walang anak.
Kasi hardcore to sa batas. Gusto niya yung sumasabay sa rakrakan. Ayaw niya nung babaeng nagtetwerk, ang hanap niyang kaislaman. Kaya dinadaan na lang sa pangasar yung feelings na di maikibo. Di ba nung sinisibak siya ni Plasma, nakapila ka sa pinto? Nag-aalong excitement at kaba habang nag-iintay namumutla. Yung atheist na padasal na sana maupuan din siya sa mukha mo. Gago. Pero estilo niya daw pang kabaliwan. Mas gumagaling kapag walang ibang tao, well. Totoo ba yung batas? Eh di ba dati puro pambubuli ka lang at pag-aangas? Pag may palag yung kalaban na ayain ng suntukan sa labas, tas ngayon umi-skim bumabars. Nung dumami ng malakas, kaya mapadyos man o batas, hindi bagay sa'yo ungas dahil para patuloy sundan ng tao, ikaw pa yung unang nag-adjust. Di ba? Alam na lahat ng tao dito na gusto mo ikaw yung kontrabida sa madla. Yung tipong kupal, walang hiya, basta lahat ng masama, ultimo sa pagpili ng kagrupo. Ayaw mong malamangan ka. Yung miyembro makakalimutin, yung leader sobrang tanda, tangina. Magulang ka pa sa magulang, tangina mo ang lolo mo. Pag-usapan naman natin kung paano siya minsan binuwat ng kagrupo mo. Way back wala pang uprising na nakadagdag sa resume ni Gago. Sobrang daming utu-utong fans kaya ang dali niyong naloko yung tao. May tropang pasimpleng bumubuhat sa pangalan ni Batas at Campo. Kaya believe ako sa tiyaga mo, congrats Flip-Top Observer. Ito yung pinaka-successful sa lahat ng pinaggagawa mo. O bago natin tuloy, pakita mo sa kanila. Ayan ha, ang puki ng ina niyan. Yan. Ayan yung mga patunay. Tignan nyo kung makulit. 25 questions about batas. Nung walang pumansing kinabukasan, sinare nyo ulit. Diba? Oh, tuloy ko pa ba? Diba? Meron kang tagapagtanggol, tagapagpaliwanag ng kagaguhan mo sa masa. Sinubo na lang ng pinit kahit di pasok sa panlasa. Palibasa pabor sa'yo, kaya prinsipyo di gumana. Kaya wag mong sabihin sa aming personal niyang saloobin yun. Kung ikaw yung unang kumakabig sa bawat komento niya't opinyon. Grabe magpabango ng pangalan dahil pasasabak sa eleksyon, pero saan pa magtikom? Kung sobrang nabango, ang sakit na sa ilong, ano? Tuloy ko pa ba? Ha? Baka bukas pa matapos sa aking pyesa, hayaang sumingaw yung nabubulok hanggang sa yung langaw ay magfiesta. At kung para sa'yo, wak yung mga gumagawa ng ganyang eksena, ayoko lang lamunin ng sistema. Sadyang mahirap daw sumalungat sa batas, kaya kailangan matibay yung ebidensya. Okay, nakaset. May setup pala sa props na yun, no? Pero round 2 ni Pistol, first half, para sa akin, sobrang classic nun. Sobrang powerful nun, sobrang pinagmukha niyang kupal, or sabi natin pinagmukha niyang gago talaga si Batas doon. Ang lakas ng pangungupal ni Pistolero sa first half, and akala ko magtutuloy-tuloy yon kasi ang ganda na ng umpisa ng round 2 ni Pistol. Masasabi ko na doon pa lang sa first half ni Pistol, or ni Pistol rather, doon masasabi ko na doon pa lang is nakakahabol na si Pistol doon sa nagawang performance ni Batas sa round 1. So I'm expecting na makahabol si Pistol doon sa pinakitang performance ni Batas sa round 1 para kung sakali itabla ko yung round 1 ni Batas tsaka yung round 2 ni Pistol. Pero anong nangyari pagdating ng second half, hindi ko sinasabing hindi naging effective yon, kaso yun na naman yung reference na hindi natin alam, no? Ako personally hindi ko alam yung reference na ginamit ni Pistol doon. So para sa akin nag-decline talaga yung power tsaka energy. Tapos syempre hindi rin natin alam, no, yung kung totoo yun or what, pero para sa akin hindi siya naging ganoon ka-epektibo, no? Ang ganda na nung round 2 first half no? Pangungupal, panggagago, ang lakas na nun, and I'm expecting na yung transition is magtutuloy-tuloy. Tapos kung mag-iiba man ng tema, bababa lang tapos biglang babalik ulit sa ganung tema. Pero anong nangyari, nag-decline talaga right after matapos yung first half, no? So nanghinayang ako kasi ang ganda na nung round 2 ni Pistol, nakapag-start na siya ng solido, pero hindi niya natapos ng mas solido, no? So yun, nag-decline, pataas na yun, or nag-start na ng mataas si Pistol pero nag-decline yun after ng first half. So sayang. Yun, Batas round 2. Pahinga natin.
History repeats itself. At ahon 8 ang proheba. Effective ba ang pistol? Hindi. Na twist of fate sa lanseta. Pag nag-aim, walang kwenta. Lalo kung close range na ang gera. Patalasan lang ang laban. At akong blade ng Hinebra. Okay. Perfecto kada linya. Perfecto kada angle through that. Kada linya naka T-square. Ako pinakamagaling na tiga-sukat. Silbi ko parameter. Even if I rub your pussies the wrong way, parang makuko na finger, mapapa-wow pa rin kayo sa aking nature boy pang Ric Flair. Yeah. Sila. Hindi ko maintindihan yung reference na yun. Kayo sa aking nature boy pang Ric Flair. Yeah. Sila. Shernan, Romano, Jonas, pati yung J. King. Napektosan no sinargo, ganun ako pumlacing. Parang bisita kada buwan, bawat isa ay tinagusan. 3GS kasama ka, para sa akin first 5 na talunan. Kasi may supremacing word pa sa name nyo. Kasi sagad ka nga bro. Di bayaw ang 3rd generation. Ang tawag dyan apo. Eto di mo makitang muta sa mga malabong mata mo. Panaylait kay Luxuria, pre, magkamukha kayo. Bakit? Ano bang akala mo? Habulin ka dahil to sa looks? Mas mukhang habulin ng pulis yung itsura mo na tus. Tangina kantado ka, sana ikay mahulog sa bus. Kasi Brad, mas mukhang may sex life pa sa'yo si Lux. Tas yung battle nyo ni Mario, inakusahan mo siya na gobas. Okay. Medyo fishy material mo. Parang taga na botas. Ginamit mo angle ng bato na sobrang habang oras. Ba't kaya alam na alam mo lahat ng sintomas? Aray. Ang ebidensya, check ang letra. Galing lang to sa'yo. Ang isda na uhuli sa bibig at sa net, sobrang sure ako. Alam mo kung ano mas Ganda matindi nun. at mas nakakagulat bro. Akalain mong nag-apply din to kahit sa baboy ramo. Pero, ika nga ni Tupac, only God can judge us. So, ba't di mo yung tularan? Kasi pagiging Christian mo, panjakas, sobrang bobo lamang. Nasa palad ng sagot at useless na tong hulaan. Kasi dito punchline, to'y sampal ng katotohanan. Na problema yan minsan ng isang Christian na mawala sa katwiran. Panghusga kay Fukuda, isa yung kamalian. Iba man paniniwala ng lahat, normal pa rin ang kapatiran. Atheist na ninong sa anak, ganyan pag magkaibigan. Kaya kung may barel na pagkasinto, ikaw yung automatic. Kasi malamang isa sa mga pamangkin mo, ang ninong si Arik. Wakas bitch yung pagka-pistol, parang Lito Lapid, pistolero. Baka stilong delo kasi hindi ka laugh trip. Time! Time ulit banat. Okay. Round 2 ni Batas. Hindi ko, wait lang guys. Hindi ko kasi mabalanse pa eh. Hindi ko sure kung wait lang. Bigyan ako ng time para makapag-isip doon pero okay. Round 2 ni Batas. May mga references siya na hindi ko maintindihan. No, sinabi ko yun sa inyo, 'di ba? Binalik ko, sabi ko yung reference na yun is hindi ko maintindihan. So inano ko yun sa inyo, sinabi ko yun sa inyo. Tapos ano pa? Parang mas kontrolado kasi ni Batas yung yung round 1 niya. Mas kontrolado niya yun, mas siksik yung mga references doon, mas naintindihan ko yun. So wala akong ibang masasabi sa sa round 2 ni Batas kundi nakulangan ako. Syempre magbe-base na tayo sa magbe-base na tayo sa naging performance niya sa round 1 eh. So coming from round 1 to round 2, kung ikukumpara ko yun, mas malakas para sa akin mas malakas yung round 1 ni Batas doon. So mas siksik kasi yun, mas on point, mas diretso. Halata na well constructed yung, hindi ko naman sinasabi na hindi well constructed yung round 2, pero yung execution ng mga bara, ng mga punches, yung mga punto is nandun sa round 1 no?
pagdating sa round 2, syempre nag-expect ako ng mag-exceed si Batas sa ganon. Pero anong nangyari is parang naging flat moments yung round 2 eh. So ayun. Dahil doon sa rason na yon, ibababa ko ng konti lang naman yung round 2 ni Batas sa score na 8. So from 9 sa round 1, 9 to 8. Pagdating sa round 2, ayan, para lang mas maging klaro sa inyo, yung round 2 ni Batas tsaka yung round 1 ni Pistol, para sa akin magkasing level yon, no? Kumbaga, kung yung round 1 ni Pistol tsaka yung round 2 ni Batas is na-spit niya sa round 1, itatabla ko yon. Ganun ka dikit yung, or ganun yung score na ibibigay ko, no? So para mas maliwanagan lang din kayo. Pero round 2 ni Pistol, medyo naguguluhan ako kasi hindi ko kasi siya kayang ibigay ng 9 eh. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, nagantay ako ng mga linya na pwede kong masabi na pumantay yung round 2 ni Pistol dun sa naging round 1 ni Batas. Pero that time, since yung second half niya is hindi naging ganun ka-effective, round 2 siguro itatabla ko yun sa 8. Na-maintain, para sa akin, na-maintain ni Pistol yung yung power tsaka energy. Pero pagdating sa round 2 ni Batas, medyo bumaba yun. So gustuhin ko mang ibigay kay Pistol yung round 2, pero syempre may kino-consider tayo ng mga categories. Ibibigay ko yun na tabla sa 8 puntos. So 16 to 17. Round 1 Batas, dikit lang naman yun. Round 2 tabla, no? So 17 to 16. Round 3. Panginoon natin. Di ka lap trip. Putang ina, daming talsik. Yeah. Yeah. Mas may sex life pa daw si Luxuria sa akin. Sinabi niya yan. Ang tanong, Batas, bakit mo alam? Diba? Tapos tinanong din siya ni J-Skill. Sabi ni J-Skill sa kanya, Batas, anong kaibahan ng burat ko sa mukha mo? Sabi ni Batas, ang baho niyan. Diba ginawa mo yan? Seryoso ka, boy? Sige nga, usapan lalaki. Bakit may inamoy? Tsaka amoy-amoy lang ba talaga? Di kami maniniwala na amoy-amoy lang yan, Batas. Ano yan, amoy-amoy lang dapat, tapos dumulas? Pero napakinggan niyo yung intro song niya kay Tipsy B. Sabi niyo, maging makata sa Pinas, lahat ikaw ay gusto at pinaka-idolo. Sagurado din nila mga liriko mo. Tigil-tigilan niyo ako sa inyo na yung titulo. Shing! MR. Baduy! Tanghina mo, umabot ka ng 10 years dito, tapos yung pagsikat, di mo naging ambition. Ba't pinapaulit-ulit yung 2 times champ kung ayaw mo ng recognition? Di ba? Pinangalanan yung sariling Diyos, Panginoon, pero ayaw sa title. Teka, parang may mali dun. Kala ko ba purong metal, ba't Green Day yung sound trip, walking contradiction? O ano? Ayaw sa showbiz, pero vloggerist na din. Tangina, meron siyang segment na pinamagatang pag-usapan natin, pare. Kung saan guess niya yung dati niyang nakalaban para panoorin yung laban kung saan sila nagdikdikan. Wala lang, gusto ko lang sabihin na ang cute mo makipagplastikan. Diba? Tangina yan. At alam kong kanina mo pa inaantay na idamay ko nanay mo. Pero wag mo akong igaya sa iba. Wala akong planong kumantot ng matanda, masaktan lang kita. Tsaka corny ang puta, kantot nanay. Pag wala nang sinisigaw yung crowd, yan yung palaging bungad, bro. Ginagawa mo ba talaga yan para maging walang yayong sulat? O yan na yung pinakamasakit na kayang sabihin ng konyong katulad mo, ano? Diba? Basang-basa kita, wag kang feeling gago. Lumaki ka sa bahay na maraming katulong, tas yung sala nyo may piano. Kala mo talaga from the streets, sobrang legit kung umarte. The fact na galit ka sa squatter, patunay na hindi ka kumalye. Ako, wala akong gang. Putang ina, di ko na rin naging ambition. At mas gugustuhin ko na yon kaysa maging super gangster sa subdivision. Ang ilan to? Sobra yung insecurity sa sarili, kaya ganyan yung pinapakita sa laban. Baka sakaling may makumbinse yung pagtatapang-tapangan kung wari pang galit sa nagtatahulan. Parehas lang naman kayo ng galawan, bukod sa punong-puno ng hatred, lahat kinakalaban. Diba galit ka kay Looney?
Kasi kahit ikaw yung 2 times champ, siya yung pinagsisigawan. Galit ka sa comedy, sa lab rap, etc. Basta para sa'yo, walang kapararakan. Pag yung rapper maugong, sell out na agad sa larangan. Pero nung laban mo kay Range, kitang-kita yung ngiti ng muling makatikim ng palakpakan. Kahit batid mo na marami dun yung di nakakaintindi sa yung pinaglalaban. Ngayong galit ka nga ba talaga sa mga taong hindi ka rapat dapat hangaan o galit ka lang sa mga gumagawa ng mga bagay na gusto mong maranasan? Sagot! Ha? Di ba ako tapos, men? Diba? Alam kong di masama kung di ka pa kontento. Pero di yun yung kadahilanan. Tuluyan ka nang naiwanan ng mga dating kasabayan, hindi pantay sa timbangan, effort mo at yung pangalan, walang rapper na rumirespeto sa'yo sa labas ng ganitong rarangan, hindi bilib sa'yo, ultimo kaibigan mo't kamag-anakan, kaya tumatanda ka na, may gusto ka pa rin patunayan at yun ang katotohanan. Tangina. Diba? Pero chinat ako nito. Sabi niya, wala daw damayan mamin. Pero syempre, kinausap ako bilang tao, kaya nirespeto ko na din. Alam mo kasi kung saan ako magaling, pero di ko inasahang darating na yung nagsisiga-sigaan pa dito yung matatakot sa mga kaya kong gawin, kaya putang ina yung partida pinalagan. Pero mali ka ng sinukat na kakayahan. Kung tingin mo'y mistulan akong naputulan ng paanan, putang ina batas, buong buo kitang hahakbangan. Tayo muli pa batas, pakinggan natin. Okay, round 3 ni Pistol. Nagulat ako sa second half kasi punong-puno ng punto yon. Although hindi natin masyadong maintindihan yung mga angle. Ako pala, no? Kasi baka sabihin nyo, ikaw lang hindi naiintindihan namin. So, ako lang pala, no? May mga angulo si Pistol doon na hindi ko maintindihan gaano, pero nagustuhan ko yung atake niya na punto per punto no? Kada may sasabihin siya, andun yung punto. So, para sa akin, umi-score si Pistol doon. Pero lumitaw yun sa second half. Sa second half lumitaw yung sinasabi ko. Yung first half, kinupal niya ulit si Batas Kinupal niya and naging effective na naman yun. Para sa akin, napansin ko na effective si Pistol sa battle na to. Sa battle na to, sobrang effective ni Pistol through pangungupal or panggagago. Kapag nag-transition siya sa mga seryoso, sa mga jokes, sa mga seryoso tsaka sa mga bars, nawawalan ng effectivity. Pero yung punto nandoon, kung papakinggan mo ng mabuti, umi-score si Pistol through punto, hindi sa mga bara, hindi sa mga punchline sa punto. Pero still para sa akin, umi-score man si Pistol through through punto, pero feeling ko hindi niya mauga yung isang batas no? Kumbaga, nagaantay ako na makakapag-comment ako sa sarili ko na fuck, tinapos na ni Pistol yung battle. Yun, 'di ba? Sa mga matagal lang nanonood sa YouTube channel ko, lagi kong sinasabi yun na kapag nakarinig ako ng solido na linya, sinasabi ko na tangina, tinapos na ni ganito yung battle, 'di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo. Pero nagantay ako ng ganon. Kay Pistol, wala tayong narinig. So, hindi ko alam kung paano ko ito i-scorean, pero round 3 muna tayo ni Batas. Pero yun yung naging komento ko sa round 3 ni Pistol. Umangat yung aggression niya second half nung ang mga atake na niya is punto, no? About dun sa punto. Yung panggagago or pangungupal niya sa first half ng round 3, pasok yun, pero hindi lang naging balance yun para sa akin. Yeah! Ako'y destined maging malaki na star. Pang showtime, parang Magic and Jabbar. Bawat karera, birit lang ay raise the bar. Tangina, mas driven pa sa rent-a-car. Kahit pa, Nero very far. Matik din, pirma ko ang tatatak. Kahit mas malayo pa sa tingin ng mga mandaragat. Years from now, pangalan ko, alam pa rin to ng lahat. Kasi usapang artist, music at tattoo, isa akong alamat. Kaya fuck Tagalog rap. Kung kukumpara kay Christian Gamil yung pagkakaiba. Pistolero siya na Maynila, akong Batas, lagpas Antarctica. Estilo niyang jolog tsak lipas, sa aking ambag di bali na. Kasi metal at hip hop sa Pinas sa akin nagkakaisa. Kaya oo, ikaw na yung pistolero, pero Batas yung marksman. Kasi yung bala ko, instant death bro, sa'yo baduy natugmaan. Kasi yung rap skills mo airsoft, fruit punch sa guad gulaman.
di nakapalag sa lanseta, parang eksenang holdapan. Tapos yung final sila ni Shei, apamen. Sobrang dali mong patayin. Binastos na, shota niya, may props pa, tas talo ka pa rin. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit yung... May props na, talo ka pa rin. So, meron kasing patarpolin si ano dun eh. May patarpolin si Pistol doon, tapos meron siyang dalang dildo doon. Tangina nun eh. Laban nila sa 2018 Isa Buhay. Yun, pinapakinggan ko. Amen. Sobrang dali mong patayin. Binastos na, shota niya, may props pa, tas talo ka pa rin. Obvious sa'yo, grabing ka ba, kahit yung punchlines niya bitin. If looks could kill, yung mata, puta nakuha ka lang sa tingin. Kaya sarap mo lang panisin. Promise pre, ito yung totoo. Kada round ay punishment para nag-jogging yung lumpo. 3GS, please speak less kasi minsan ang bobo nyo. Kahit krisis sa buong mundo, dehin ko kayo gusto. Ano? Nakakaburat ba? Parang yung taste nyo nakaululan. Kasi minsan mas inyong natitripan yung tamang school bukol lang. Puro lang nakain ko yan. Kaya ako mas naguluhan. Kasi kailan ba naging pangit ang maging makabuluhan? Diba? Ano? Uprising na naman kalaban mo. Masyado bang seryoso ang estilo? Eh ikaw, sex toys ang nilalako. So sino sa atin ngayon na mas weirdo? Kita aming kaluluwa dito. Yung sayo kita sa libido. Pero ganun talaga mga tibo, real talk. Buhay basta may dildo. Kaya fuck the sex. So ayun, sinabi ko sa inyo, 'di ba? Yung props na sinasabi ni Batas dito, battle nila ni Shea sa finals ng Isa Buhay, may patarpolin doon si Pistoler, tsaka yun nga may dildo siya. So yun, pasok yun para sa akin. Nakuha ni Batas yung last minute. Nakuha ni Batas yung last minute. Yung sayo kita sa libido. Pero ganun talaga mga tibo, real talk. Buhay basta may dildo. Kaya fuck the Sex Pistol. Ito'y matik na trio. At wala rin talaga akong pake sa aking kalaban. Bumatel ako ngayong gabi para manawagan na kung trip yung quality, hindi bang squawking na hip-hopan, ngayon o bukas man, ilustrado hanggang kamatayan. Ngayon sinong pikon, sinong banas, kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka ba mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas. Ako Panginoon kay Salang Kristiyano. At tandaan mo, ako ang batas. Ako ang basihan ng bawat urado. Yeah! Time na tapagyan para sa laban yun. Tangina, classic shit. Pistolero versus Batas. Ayun, sa last minute ng round 3. Ito to be honest, itatabla ko sana yung round 3. Tatabla ko sana yung round 3 kasi parehas silang nag-stay sa ganung puwersa, 'di ba? Hindi sila nag-uunahan, kumbaga pantay lang talaga sila. Walang walang ups and downs. Pantay lang, as in pantay lang. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, nakuha ni Batas yung round 3 sa last minute, no? Kumbaga pantay sila sa round 3 pero biglang bumulusok eh. Biglang tumaas bigla yung power ng Batas dun sa nung inopen na ni Batas yung about dun sa laban ni Pistol kay Shea, no? Nabuhay doon. Syempre mas nakagets kasi yung references niya doon, di ba? So ako nagets ko 'yon, nakuhaan ko ng puntos, no? Binigyan ko ng puntos yung scheme ni Batas doon. So para sa akin, last minute nakahabol si Batas. So itatabla ko sana sa 8 'yon, pero solid na round 3 para kay Batas. Mas okay yung references niya, mas okay yung mga angulo niya. Kay Batas yung round para sa akin round 1 and 3 bibigay ko yun kay Batas sa score na 9-8. Kumbaga yung round 1 na laban nila, yung salpukan nila sa round 1, parang naulit yun dito sa round 3, no? Yun, tabla yung round 2, pero actually pwede kong ibigay kay Pistol yun no? Pwede ko ibigay kay Pistol, pero gusto ko maging fair, since sabi ko nga
hindi ko masyado naintindihan yung second half ni Pistol. Mas naging effective yung second half niya. Ay, first half niya. Then, pagdating kay Batas naman, from round 1 to 3, round 1 to 2, bumaba. Kaya, sige. Final, itatabla ko yung round 2. Round 1 and round 1 and round 3 para sa akin, same ng atake yon ni Batas. Kaya, props doon. Mas nagustuhan ko yung mga references, yung mga angles ni Batas. Pasok yung mga suntok niya, yung mga haymaker niya. So, yun. That should do it, no? 9-8, 9-8, tapos 8. Ano score nun? 24 para kay Pistolero. 888 pala siya dito, 888. Tapos, round 1 to 3 ni Batas is 17. Tapos 25. So 25 to 24. Tama ba? Kasi 9 and 8 17 plus na 26 to 24 in favor of Batas. Rounds 1 to 3. Rounds 1 and 3. Round 2 tabla. Okay guys, pambeses para sa kanilang pareho at sa lahat ng mga kasama natin sa Zoom meeting. Salamat palagi sa Zoom sa pag-accommodate sa dami namin. Ang boto ng hurado, 4-1. Magingay tayo lahat para ay Batas. Yeah! Shoutout sa Pistolero. Salamat, solid. Putangin. Judges. Okay, so 4-1 ba? So judges tayo. Kailangan ko na. Ako lang po yata bumoto kay Pistolero. Pero siguro, dahil nangangapa pa ako. Pero proud ako sa boto ko kasi stricto to men. Dahil yun sa magsusuri ko, sobrang lakas men. Wala akong maisip eh, kasi sino pwede manalo. Pero siguro, binilang ko na lang dahil yun sa... nasabi ko na to kanina yung rebuttals ni Pistolero, sobrang bibigat nun. Nagustuhan ko yung piece ni Idol Batas na yung family di putangin na classic yun men. Kung nanonood kayo ng One Piece, binoto ka, tas ako doon panalo. sobrang lalakas nun. Tsaka yung pagiging strength niya sa 3Gs men, gusto ko sana ipanalo. Pero men, naiklihan ako sa round 3 ni Batas, kaya pinuntusan ko na lang si Pistolero. Pero parehas yung boto ko, ayun yung pagsusuri ko. Pero kahit sino pwede manalo. Congrats parehas. Ito Lanceta, ngayon ang battle yun. Sobrang classic na malakas na Pistolero, malakas na Batas. Bali, ang nakita kong kinalamang ni Batas is reference. Reference. Iba't ibang flow, iba't ibang tono, iba't ibang laro. Tapos punto naman kay Pistolero. Yes, punto. Sobrang classic ng kumbaga, Tangina, solid tayo doon. Angulo, references, yun yung sinabi ko kay Batas. Tapos punto naman niya kay Pistol. So, props sa atin doon, ayun yung sinabi natin. Tapos kay Lanceta, yun yung sinasabi niya. hit lang naman talaga siya. Nagkatalo lang sa third. Kasi 1 kay Batas, 2 kay Pistol. Yan. Yo, Marshall. Ito ay laban ng dalawang approach ulit. Ang first round binigay ko kay Batas, mas naging effective para sa akin yung material niya doon. Second round, sobrang solid ng ginawa ni Pistol. Yes. Tawid siya sa angulong solid din na bigla na-establish siya ng okay. Mas na-establish niya ng maayos mula sa comedy na sobrang kalakhak bawat sabak. Round 3, sobrang gustong-gusto ko yung angulo ni Pistol, yung first half ng round 3 niya. Kaso hindi nag-mature masyado, parang if we break it down to a science, parang mas gusto ko sana na parang naitawid niya yun ng mas mahaba. Okay. Kasi parang mas imbis na dun siya mag-focus para sa akin, bigla siyang pumunta sa isang angulo na tapos siniksik niya tapos hindi pa niya diniinan, parang pinaspasan niya lang ng bigkas yung mga punto niya. Kung puntos lang per puntos yung mapagbabasehan natin, mas maraming lumanding na suntok para sa kansi Batas sa round 3. Pero tangang solid ng ginawa ni Pistol, pero 2-1. Okay. So, yun. Agree ako doon. Si Batas, sobrang solid ng ginawa ni Pistol. Para sa akin, round 1 and 2 nakuha ni Batas. Round 3 pwedeng mapunta kahit kanino. So wala na rin ako doon. Basta para sa akin, round 1 and 2 nakuha ni Batas. Tsaka okay. Para sa akin parang hindi na tumalab yung ginawa ni Pistol yun. Na naglabas siya nung nakaprint na kung ano man yun. Parang hindi na siya tumalab. So yun lang. Para sa akin, Batas, solid. Pero solid din yung ginawa ni Pistolero, men.
Invictus, para sa akin, dikit lang din. Round 1, pinakamalakas ni Kuya Mark, ni Batas. Kaya para sa akin, binigay ko sa kanya mas maraming suntok. Although okay din yung kay Pistol, pero para sa akin, pinakamalakas si Batas yung round 1. Tapos sa round 2 naman, pinakamalakas ni Pistol. Kaya malakas din yung kay Kuya Batas, kaso para sa akin, pinakamalakas yung ni Pistol. Kaya round 2, binigay ko kay Pistol. Round 3, deciding round talaga. Talagang dun naka-focus kami kasi sobrang dikit. Parehas sila ng ginawa kong tutusin, yun nga lang, binilang ko na lang talaga sa suntok. Kasi sa round 3 ni Pistol, medyo nag-real talk na siya kay Batas. Tapos si Batas tuloy pa rin sa scheme niya, sa mga ano niya, yung ano talaga yung ginagawa niya. Kaya para sa akin, round 3 nakuha ng maliit ni Batas. Round 1, round 3 Batas, round 2. Nice. So, pinakinggan ko kasi parang hindi ako makapag-focus sa kapag nakadilat ako. So, pinakinggan ko ng maayos. So, ayun, I agree ako doon. I agree sa mga sinabi ng judges. Sa lahat ng bumoto kay Batas, agree ako doon. Na, actually, kay Lanceta pa lang, sobrang agree na ako na yung Batas is lumamang sa mga references, sa mga angles, tapos yung atake ni Pistol is more on punto. Doon ba? 'Di ba? Doon pa lang nasabi ko na doon pa lang kaya props sa atin doon dahil kung ano yung nakita ni Lanceta, yun din yung nakita natin dito sa replay. 3 years ago yung battle pero still ganun pa rin yung naging outcome. Tapos ayun, kung ano man yung mga sinabi ng iba pang judges, I agree. I agree talaga na yung mga transitions from jokes to seryoso to real talk, 'di ba? Galing doon. So sana nagustuhan to ni Joseph Louis Tabian yung request niya na to. So shoutout ulit kay Joseph Louis Tabian at sa lahat ng nagpapa-shoutout, especially kay Jomer Ranas siya daw yung nag-request nung battle na hindi ko matandaan kung sino yung nag-request, kaya as bawi, shoutout sa'yo Jomer Ranas. And syempre kay Rock Imo na may pinapa-shoutout siya. Ulitin lang natin yung shoutout na pinapa-shoutout ni Rock Imo. Wait lang guys, saglit na lang to. Yun. Kay Chef Master RM ng Manolitos, Barangay Libtong, May Kawayan, Bulacan. So ayun, shoutout sa inyong tatlo guys. Shoutout sa inyo. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.